Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong si Chavit Singson mga tambay, nasasama na rin po siya sa issue ng mga proyekto ng flood control ang Ilocos Sur mga tambay. Alam naman po natin si Manong Chavit ay talagang pinupolitika na rin o sinasabing bumabatikos na rin po ito sa sinasabing walang utang na loob na pamilya Marcos sa pangunguna mismo ni BBM. Hindi po ba? Kaya nga isa rin po si Manong Chavit na nananawagan po na ang Pilipino po ay ipahayag na po at talagang mag-aklas na para po sa sinasabing kapalpakan at laganap at systematic na korupsyon ay dapat nang palitan. Pero ngayon po, siya na po ngayon ang ibinabalita na po dahil mismo daw po siya ay nakatanggap ang pamilya Singson. Ang pamilya Singson po ay naghahari pong political yan sa Ilocos Sur. At mismo daw po ang pamilya po o itong mga nanunungkulan na mga politikong Singson ay nakatanggap daw po ng 2.7 billion kontrata sa DPWH. At mismo daw po ang kanilang kumpanya na Satrap Company ang mismo raw po na gumawa na sinasabing mga proyekto. Madali naman po patunayan yan. Hindi po ba mga kababayan? Pakinggan po natin ang balita. Baluarte ng mga Singson ang Ilocos Sur. Pero bukod sa malaki nilang pangalan sa politika, malaki rin umano ang na-corner na government projects ng kanilang pamilya. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Isa ang Ilocos Region sa maituturing na land of mega dynasties, ayon sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa Ilocos Sur, dominated ng pamilyang Singson ang malaking parte ng probinsya sa pamumuno ng kanilang patriarch na si former Governor Luis Chavit Singson. Sa kasalukuyan, nakaupong gobernador ang kapatid ni Manong Chavit na si Jerry Singson at Vice Governor naman ang anak niyang si Ryan. Nakaupo naman bilang First District Representative ang isa pang anak ni Chavit na si Ronald Singson at ang pinsan nitong si Christine Singson. Bukod pa yan sa mahigit 10 local positions na hawak ng mga Singson sa buong probinsya. Kilalang businessman si Manong Chavit kahit bago pa man ito sumali sa politika. Kasalukuyan niyang pinamumunuan ang Luis Chavit Singson o LCS Group of Companies na may 12 kumpanya ayon sa website nito. Kabilang ng isang power corporation, isang mining corporation at isang airline operations company. Hindi pa kabilang dyan ang Partas Bus Lines na pagmamay-ari rin ng dating gobernador. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na konektado rin sa isang construction firm si Manong Chavit, ang Satrap Construction Corporation o tila binaligtad lamang na partas. Base sa datos ng DPWH, nakakubra ang kumpanya ng 62 public works contracts sa Ilocos Sur mula 2016 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Sa isang 2012 Inquirer.net report, inamin dito ni Singson na pagmamay-ari ng kanyang pamilya ang nasabing kumpanya. Matapos i-raid ang isang factory sa loob ng property na nakapangalan dito. Sa isang 2018 DPWH contract, isang Reynaldo Atienzar na ang nakalagay na Authorized Managing Officer. Sa isang 2022 contract naman, napalitan muli ito ng isang Rolando Tica. Sa kasalukuyan, isang Engineer Harold Molina na ang nakalagay sa papel bilang presidente ng Satrap Construction Corporation. Sa isang June 21 post, binati ni Molina si Manong Chavit sa kanyang kaarawan na tinawag itong Our Big Boss. Sa magkakaibang okasyon, consistent na nagpo-post ng pagbati ang Facebook page ng Satrap Construction kay Manong Chavit at anak nitong si Vigan City Mayor Randy Singson ng happy birthday from your Satrap Construction family. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na bagamat maaaring tumakbo ang isang contractor sa isang public position, bawal ang pagkakaroon ng kontrata sa pamahalaan oras na manalo ka. Bawal din daw sa saligang batas ang pagkakaroon ng direct interest ng isang politiko sa isang business, lalo na sa kanyang nasasakupan. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng kontrata ng iyong mga kamag-anak o mga kapamilya sa mga lugar na nasa ilalim ng iyong jurisdiction dahil sa conflict of interest.
Sa pagsusuri ng aming team, parehong singson na nakaupong district representatives sa 2 distrito ng Ilocos Sur ngayong 2025 elections. Kaparehong taon kung kailan nakuha ng Satrap Construction Corporation ang pinakamalalaking kontrata nito sa loob ng 9 na taon. 8 public works contracts na nagkakahalaga ng 543 million pesos. Bukod pa riyan ang nakaupong Ako Ilocano Party List Representative na si Richelle Singson Michael mula 2022 na anak din ni Manong Chavit. Although, siyempre, pag sila nanalo na at nangontrata pa sila, ma-anti-graft and corrupt practices sila kasi pinagbabawal nga po yun na magkaroon ng interes. Lalo pat ito ay maaaring makabangga sa interes ng publiko sa pamahalaan. Sinubukan ng Bilinary News Channel na kunin ang panig ni Singson at kung ano pa ang koneksyon ng kanyang pamilya sa kumpanya. Pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Para sa agenda. Yan po mga tambay. Yan. Isa na po sa binabakbakan po ngayon si Chavit Singson dahil nagsalita na po at inurong na po niya ang suporta siyempre po kay Pangulong Marcos, mga kabayan. Kaya po sinisilip na po ang kanyang mga kontrata, gobyerno at siyempre po ang sinasabing mga proyekto ng pamilya Singson na hindi po bababa sa 2.7 billion magmula po ng 2016 hanggang ngayon 2025. Mga kababayan. At syempre, pati po ang kanilang sinasabing construction business. Syempre, kailangan mo may construction business ka dahil syempre, may pagawain sa probinsya. Para hindi na mawala ito at hindi na po tumapon, sila na rin po ang gagawa. Hindi po ba? Package. Pera ng taong bayan at sila na rin po ang sinasabing kikita sa mga proyekto ng gobyerno. Mga kababayan. Madali naman pong tukuyin yan mga kabayan. Una-una, hahanapin mo yung proyekto. Pagka ang proyekto ay walang mga ghost project at maayos naman ang proyekto, ayon doon sa listahan ng mga programa na nanggaling sa Kongreso, hindi ba sa House of Representatives, para po budgetan ang isang probinsya ng Ilocos Sur. Hindi po ba? Yan po ay dala-dala po ng mga congressman o representative ng Ilocos Sur na pamilya ng Singson. Madali pong imbestigahan yan. Wala po bang mga ghost project dyan? At siyempre, mga matitindi at mahuhusay at matitibay ba ang ginawang mga proyekto dyan? Hindi mga low standard na nagigiba at isang dali lang ay sira. Pati ang kanilang lahat ng project sa probinsya ay dapat po yan silipin. Ngayon, masasabi mo na ang 2.7 billion na nahawakang kontrata o sinasabing na i-google sa probinsya ng Ilocos Sur ay nakurap at talagang hindi nagamit ang pera ng taxpayer. Mga kababayan, saka pa lang po makapagsasabi ang mga Pilipino na talagang kurap at talagang ninakaw ang malaking porsyento ng 2.7 billion sa mga proyekto ng Ilocos Sur. Hindi po ba? At yung sinasabing may conflict of interest, ang sinasabi po dahil mismo mga politiko katulad ng mga Singson sa Ilocos Sur ay sila rin po ang may-ari ng mga contractors o sinasabi sila rin ang mga contractors at kanila rin ang kumpanya ng mga contractors, sila rin ang mga tao nito ay sinasabing conflict of interest. Ang tanong, halos lahat po ng politiko, mga kababayan, lalong-lalo po ang mga congressman, may mga sari-sariling contractors yan. May sari-sariling mga tao yan. Hindi lang po ang Ilocos Sur ang gumagawa niyan. Hindi po ba? Pati nga mismo ang umuugong na may kontrol na pera ng hawak, pera ng kontrol nila, ang pera ng taong bayan na tinatawag na tambaluslos at saldiko ng Vice President, ay may mga sari-sarili din po itong mga contractors na hawak. Hindi po ba? Ngayon, bakit po pinupolitika si Chavit, mga tambay, mga kababayan? Hindi po ba? Dahil nga po nagsasalita na si Chavit Singson. At ang isa pa, mga kababayan, bakit mo sinisingle out si Chavit Singson? Chavit Singson. Di ba si Chavit Singson? Bakit mo sinisingle out? Kapitbahay lang po niya Ilocos Norte. Mga kababayan, isang hakbang mo lang nasa Ilocos Norte ka na. Boundary, lupa sa lupa, land to land.
Di ba? Sinisilip mo ang proyekto ng flood control at mga proyekto ng Ilocos Sur. Bakit hindi mo malang ibalita ang mga proyekto na dinala sa Ilocos Norte? Mga kabayan, hindi po ba mahigit 200 plus, hindi po nagkakamali si Kamanong, ay pumapalo po sa 220, I think, 220 flood control projects ang pumasok na binadgetan ng gobyerno sa Ilocos Norte. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, mahigit 200 flood control sa Ilocos Norte. At hindi lang po flood control ang pumasok na proyekto sa Ilocos Norte, na kapitbahay ng Ilocos Sur. Bakit ayaw man lang ibalita ng media? Sino-sino ang humawak at magkano ang inilaan ng gobyerno ng taxpayer money sa Ilocos Norte, lalong-lalo sa mahigit 200 plus flood control at marami pang proyekto ay nanilagay po sa Ilocos Norte. At sino-sino rin po ang mga contractors? At sino-sino ang mga may-ari ng contractors? Sino-sino po? Sino-sino kaya sa Ilocos Norte? At sino-sino kayang mga politiko ang nagahari rin sa Ilocos Norte? Mga kababayan, katulad din ba ng politiko na nagahari sa Ilocos Sur? Bakit po ayaw kalkalin ng media ang mga proyekto na pumasok sa Ilocos Norte? Parang something fishy, nangangamoy mabantot. Hindi po ba? Mukha po yatang may biases ang media. Binabanatan mo ang proyekto ng Ilocos Sur, kapitbahay mo lang ang Ilocos Norte, hindi mo man lang binalita parehas para may comparison. Hindi po ba? Ibalita nyo rin ang Ilocos Norte, ang bayan ng Pangulo at ng Senadora Amy Marcos at mga Marcoses din po ang nagahari sa Ilocos Norte. Paano naman kaya sila magpatakbo ng pera ng taong bayan, proyekto na nahawakan po nila sa dekada ng panahon? Anong klase pong lingkod bayan ang mga Marcos sa Ilocos Norte? Bakit si Chavit Singson ang napupolitika po yata? Si Chavit Singson. Bakit kaya? Mga kababayan, yan ang malaking tanong. Kapitbahay mo lang Ilocos Norte, pero sarado ang libro ng Ilocos Norte sa media. Hindi ba? Dahil alam naman po natin si Chavit ay marami pong issue yan, di ba? Yan nga po'y tinagurian pa nung araw na Weteng King. Isa rin po sa Weteng King ang pinagmulan din po. Halos ng mga pinagkakitaan yan. Sa katunayan, si Chavit Singson pa ang naging dahilan para po matanggal sa pagiging presidente si Erap. Hindi po ba? Siya pa ang naging dahilan. Isa siya sa dahilan, si Manong Chavit, dahil sa issue ng Weteng ni Erap. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabing anak ng Weteng. Pero ngayon, systematic ang korupsyon, pero hindi pa natatanggal ang Pangulo. Diyan ka bibilib sa ating bansa. At diyan ka din bibilib sa men in uniform. At diyan ka din bibilib sa simbahan. At diyan ka din bibilib sa sinasabing mga makabayan. Kuno, bulag, pipi at bingi. Dahil sa malalaking numero na nakikita po nila na dumarating po yata sa kanila buwan-buwan. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya dito po mga tambay, inumpisahan na rin po nila si Manong Chavit. Marami po yan, di ba? Binabanatan na rin po nila ang Davao City. Mga kababayan, kaya lang po, ang napakaganda sa Davao City ay wala po silang ghost project. At lahat po ng proyekto ng Davao City ay dokumentado po lahat. Pinakita na mismo ni Congressman Pulong na lahat ng kanyang proyekto ay detalyado, kumpleto, may mga resibo at may mga litrato pa. At napapakinabangan po ng taong bayan, lalong-lalo sa kanyang distrito. Hindi po ba? Yan din po ang kailangan para masilip mo ang mga proyekto ng gobyerno, yung sinasabi nga po natin, malilinis po ni Chavit Singson ng kanyang pamilya
ang sinasabing 2.7 billion contract o kontrata na nakuha sa DPWH, kung ito po ay maipapakita ng pamilya Singson na wala po silang mga ghost project at maayos po nilang nagawa ang mga proyekto sa Ilocos Norte at may kalidad. May kalidad. At sana isang araw din po, mabalitaan din po natin na ganyan din po ang ginagawa sa Ilocos Norte, mga kababayan. Hindi po ba? Ino-audit ng media ang mga politiko sa Ilocos Norte. Sana, mga kababayan. Sana. Hindi po ba? Kaya po, ayan po. Tingnan po natin ang mga susunod na aksyon naman ni Manong Chabit dahil po pamilya na po niya ngayon ang binabatikos at iniimbestigahan ng media, mga kababayan. Tingnan po natin kung ano po magiging kasagutan sa mga darating na araw ni Chabit Singson, mga kababayan. Ganyan po, parehas po Ilocano yan, ha? Yan po ang baluarte ng mga Ilocano. Ilocos Norte po yan. Mga kababayan, sila po ang matunog na pangalang politiko sa Ilocos, sa sinasabing mga Ilocanja. Hindi ba? Ang pamilya Singson at ang pamilya Marcos. Pag sinabi pong Ilocos, sila po ang talagang nakatatak na po sa isip ng mga Pilipino. Singson at Marcos pagdating po sa Ilocos. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, sa ating mga subscribers po, maraming salamat po, mabuhay po kayo. At sa mga nagpapatuloy pa po magsusubscribe, thank you po mga kabayan. Maraming salamat po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyo pong katambay, maraming salamat din po mga kabayan. Mabuhay po kayo at ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, yung panalangin po natin mga tambay, pagsamasamahin po natin na ipanalangin ang pamilya Duterte, maingatan po sila sana sa kanila po syempre po sa kanilang mga paggawa. At syempre po, maproteksyonan po sila sa masasama. Maingatan po sana ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po at mailayo sa kasamaan. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa mga dasal. At ganon din po mga kababayan, ingat po tayo at magdasal din po na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.